Lumaraga sa pagpalaala sa ating lahat. Para sa ating pag-araw-araw ng talata, tayo ngayon ay nasa Exodus Kapitulo 37 sa versikulo 17 hanggang 24. Gumawa siya ng ilawang ginto. Ang tagdan nito'y pinitpit na ginto, gayon din ang patungan. Ang mga palamuti nitong bulaklak, ang buko at mga lulot ay parang isang piraso. 6 ang sanga nito, tig-3 sa magkabila. Bawat sanga ay may 3 magagandang bulaklak na parang alpendro. May tampok at may talulot. Ang tagdan ay may tig-4 ding buko tulad ng nasa sanga. May isang buko ng bulaklak sa ilalim ng bawat pares ng sanga. Ang mga buko, mga sanga at ang tagdan ng ilawan ay isang piraso at pinitpit na ginto. Ang ilawan ay ginawa niya ng 7 ilaw na may kasamang pang-ipit ng mitsa at bandeja na pawang lantay na ginto. Ang nagamit sa ilawan ay 100 librang ginto. So, ang passage na to ay patungkol doon sa ginagawa nilang ilawan. Doon sa tent of the tabernacle, kailangan din nila doon ng ilaw. Kasi, of course, noong Old Testament, wala pang kuryente. Kaya, kung sa panahon natin ngayon, ang tawag doon ay lampara. So, meron silang mga ganun na ilawan. Pero maliwanag dito na gawa siya sa gold at may mitsa. So, possible na oil ang ginagamit nilang ilaw noon. Yung oil tapos may mitsa, yun ang ilaw nila. Tapos nakalagay doon sa gold. Anyway, so na-figure out nila na pwedeng gawin yun kasi si Lord mismo nagbigay sa kanila ng instruction. So, gano'n naman talaga si Lord para magawa mo ang isang bagay, may specific na instruction si Lord sa mga bagay-bagay. O sa case na to, yung ginagawa nilang ilawan. Pero sa New Testament, may mga instruction din si Lord na specific sa bawat tao. So si Lord ganun talaga siya. Mapa New Testament, mapa Old Testament, mapa hanggang sa panahon natin ngayon, may mga instruction si Lord na specific na kailangan. So, okay?